Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang kasaganaan, pag-iingat at biyaya ng Diyos nating makapangyarihan sa lahat ang naway patuloy ninyong maranasan. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy po natin ang atin pong pagtalakay sa topic na naiwan natin kahapon. Buksan ko lang po yung ilaw para medyo mas maliwanag. Ayan. Atin pong pag-aaralan ang continuation ng child discipline. So part 2 na po tayo. Sa mga sumusubaybay po sa Tinig ng Pag-asa, alam ko po na pamilyar kayo sa ating mga pagtuturo. Nasa series po tayo ng family and relationship. Ayan. Relationship of the spouse, the relationship of a husband and a wife, and their children. Ayan. Sa nakalipas sa mga araw, ito po yung naging sentro ng ating tema sa ating pagbubulay-bulay at pagtuturo sa Tinig ng Pag-asa. So bilang pagpapatuloy, magbalik-aral lang po tayo saglit. Kahapon po, tinalakay natin ang mga pagsagot sa katanungan. Halimbawa, where do we have the pattern for all discipline? At nakita po natin, ang pattern natin sa pagdidisiplina ay walang iba kundi ang Diyos. God Himself as our Heavenly Father furnishes the best and primary example of all discipline. Kung papaano daw dinidisiplina ng ama sa laman yung kanyang anak at iginagalang natin ang ating mga ama sa pamamagitan noon, ganun din daw dinidisiplina ng Diyos ang kanyang itinuturing na mga anak. Kung kayo hindi nakararanas ng pagdisiplina ng ama, maaaring hindi kayo tunay na anak. Yan po ang sinasabi ng aklat ng Hebrews chapter 12. So papaano ba ginagawa ng ama ng Diyos ang pagdidisiplina sa kanyang mga anak? So God disciplined His children out of love. Hindi po dahil sa galit, sa poot, o sa paghihiganti, o sa kagustuhan lang manggulpi o mamalo. Hindi. The discipline of the Father to His children rooted from His love for them. Dinidisiplina dahil mahal, ayaw mapahamak, ayaw dumating doon sa punto na mapariwara. At yan po rin naman sa ama natin sa laman. Yung matinong ama ay hindi naman niya gustong mapahamak yung anak niya, kaya dinidisiplina. Ano pa ho? Pangalawa, God disciplines because He is faithful to us. Part kasi ng covenant ng Diyos sa tao, yung pagpapala niya, hindi lang dun sa mag-asawa, kundi sa kanyang mga bunga, sa kanyang mga anak. At ito po ay gagawin ng Diyos ang pagdidisiplina kasi pangako niya ito para ituwid tayo, para tayo itama at humantong tayo sa maturity at pagiging fruitful. So, yun po, pinakikita po ng disiplina yung katapatan ng Diyos. Kasi nga po, kung hindi na tayo dinidisiplina, hindi tayo nakakaranas nito, pinabayaan na tayo. Ay, ganyan po nangyayari, di po ba? Do you remember the story of the prodigal son? Ano po ang nangyari nung lumayas yung bunsong anak? Ipinakikita po doon na hindi naman siya sinundan na nung ama. Pinabayaan na po siya, hinayaan na po siya. Marahil ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na sabi, ibigay ninyo kay Satanas ang katawan upang maligtas ang kaluluwa. So ibig sabihin nun, kapag ikaw ay hindi na dinidisiplina, pinabayaan na. Pero ang Diyos, yung discipline ay pagpapakita ng kanyang faithfulness. Hanggat nararanasan natin ito, alam natin mahal tayo, at hanggat nararanasan natin ito, nakikita natin ang katapatan ng Diyos. Pangatlo, God disciplines as a form of instruction. Alam naman natin mga kapatid, ang karagdagang kaalaman sa bawat araw nakatutulong para maging matagumpay sa buhay. Di po ba? Bawat learning, bawat experience, kapag meron kang natutunan dito, nagiging tool para sa kinabukasan, para sa pagtatagumpay. At ang Diyos, ginagamit niya yung disiplina para sa kanyang pagtuturo. No, hindi lang dahil sa pag-ibig, hindi lang dahil sa katapatan, kundi sa kanyang paraan ng pagtuturo. Kaya kagabi pinag-aralan namin doon sa mga kapatiran sa Amerika yung kahalagahan ng
pagtingin at pag-unawa sa mga seasons ng buhay. Doon po sa Ecclesiastes chapter 3, binabanggit doon yung mga contrast ng buhay. Halimbawa, panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan, panahon ng pagsayaw, panahon ng pagtangis, panahon ng pagtawa, panahon ng pag-iyak. So, andun yung contrast. 28 contrast yun doon sa Ecclesiastes chapter 3. At ang sabi doon, may panahon sa lahat ng bagay sa silong ng langit. At bawat circumstances, bawat experiences na yon ay pinahihintulutan ng Diyos na mangyari. Bakit? Paraan yon ng kanyang pagtuturo. Yes, maybe sometimes we don't truly understand kasi yun naman talaga yung realidad ng mga seasons perplexing yun Hindi kaya ng isipan nating unawain. Hindi natin kayang unawain. At kung gusto nating maunawaan, mga kapatid, isa lang ang dapat mangyari. Maging Diyos tayo. Kaso di naman tayo Diyos. Kaya hindi natin talaga mauunawa ang lahat. Dito po papasok yung issue ng pagtitiwala at pananampalataya dahil hindi mo naman talaga malalaman ang lahat ng dahilan. Pero ang Diyos, dinidisiplina tayo for instruction purposes. Amen? Letter D, God disciplines but afterward reestablishes His love to us. Minsan, pakiramdam natin malayo ang Diyos Pakiramdam natin ay hindi natin feel ang Diyos. Hindi naman laging ganun Ako nga, hindi ko nga na-feel ang Diyos Ano ba naman yan? Pastor ka tapos hindi mo na-feel ang Diyos? Yes. Kung yung feeling na katulad ng sinasabi ng mga Pentecostal na kinikilabutan o yung mga nararamdaman yung panglalaki ng ulo, pangingilabot, na siyang sinasabi nilang feeling ng presensya ng Diyos, hindi po ako nakakaramdam nun. Kasi po, ang Diyos ay dapat sampalatayanan sa kabila nung hindi mo siya nararamdaman physically. But the circumstances, the day-to-day life and experiences showed that there is a God. Kaya dapat iangat natin ng konti yung ating paniniwala doon sa aspeto ng papaano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin sa kabila ng wala kang nararamdaman. Pero buo ang iyong paniniwala, buo ang iyong pananampalataya na anuman ang nagaganap, anuman ang nangyayari, may makapangyarihang kamay na kumikilos dito. Pag ganun ang pananampalataya at paniniwala mo, isa lang ibig sabihin, hindi na nakabase, hindi na nakasalalay doon sa feelings ang iyong paniniwala sa Diyos. Minsan po maraming tao ang kanilang paniniwala sa Diyos parang kapag sumasakit ang tiyan. Ako pag sumasakit ang tiyan ko, kinikilabutan ako, tumataas ang balahibo ko, at kung ano-anong nararamdaman ko. Hindi ganun sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, si Job, nang pinagkalooban siya ng pagkakataong maranasan ng presensya ng Diyos, hindi niya gusto ang karanasan. Dahil yung pagkakataon na yon ay nangyari sa panahon ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga anak, pagkawala ng kanyang mga ari-arian, nagkamatay ang kanyang mga alipin, nagkasugat ang kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan. That is the presence of God. Sasabihin nyo, hindi presensya ng demonyo yun Mga kapatid, the presence of God in the life of Job is very evident. Hindi mangyayari yung mga yon kung hindi pinahintulutan ng kamay ng Diyos. Maging ang demonyo o si Satanas, hindi siya kikilos, makakakilos kung hindi pinayagan ng Diyos. And maybe some of the reason behind the circumstances, hindi lang pagpapakita ng pag-ibig, ng kanyang katapatan, ng kanyang pagtuturo, kung hindi establishment ito ng kanyang pagmamahal. Naalala ko si Jonas Si Jonas, inutusan ng Diyos pumunta ng Ninive, pumunta sa kabila, doon sa Tarsis. So ano sabi ng Diyos? Sige, gusto mo yan sige, bahala ka. So ano nangyari? While doing the opposite of the will of God, ano naranasan ni Jonas? Di bagyo, unos. Tapos tinapon sa dagat ng mga tripulante. Pagkatapos kinain ng isda. Imagine niyo, sa loob ng tiyan ng isda,
Doon muli in-establish ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At maaaring doon sinasabi ng Diyos, Jonas, kung ako lang masusunod, dapat patay ka na eh. Kung ako lang masusunod dahil sa kagustuhan mo, dapat hindi ka nasisikatan ng araw. Pero sa katigasan ng ulo mo, sa iyong pagrebelde, sa iyong mga pagtalikod sa aking mga palatuntunan, I will establish still my love for you. Through what? Through discipline. Amen mga kapatid? Ganun po kumikilos ang Diyos. At yun po ang ating pattern sa pagdidisiplina. Hindi ka magdidisiplina para putulin ang relasyon. Kung puputulin mo lang ang relasyon mo sa anak mo, wag mo na siyang kausapin. That's it. Wag mo na saktan. Total naman, ang gusto mo pala maghiwalay na kayo. Hindi. Pero kung ang layunin ng disiplina ay to re-establish, to reconnect, to re-establish the love, didisiplinahin mo anak mo. Dahil gusto mong maituwid at maitama ang inyong relasyon sa isa't isa. Amen? So, second question, why should parent discipline their children? Bakit nga ba importante na disiplinahin ng magulang ang kanyang mga anak? Hindi daw po dapat dinidisiplina ang ating mga anak dahil tayo'y naiirita sa kanila. That is a wrong motive for discipline. Hindi daw tayo nagdedisiplina dahil tayo'y galit o upset. Hindi daw tayo nagdedisiplina dahil gusto lang nating i-acknowledge tayo ng mundo na tayo model family at tayo ay makadiyos na pamilya, tayo ay marunong dumisiplina. Hindi natin yung ginagawa for that reason. Now, anong reason for discipline? Why should parents discipline their children? They should discipline their children because God commands them to. Inutos ng Panginoon ito. Natalaki ko na ito kahapon, nagre-review lang tayo. Gusto ng Diyos na disiplinahin ang ating mga anak at ang ating mga anak, kaya natin dinidisiplina kasi kailangan nila ito. At pangatlo, they love their children why they discipline them. Kung hindi mo mahal, sige, hayaan mo na lang. Alpas tag-araw, walang pagpapaalala, walang disiplina. Pangatlo, what are we trying to instill through discipline? Ano ba yung ini-instill natin kaya tayo nagdidisiplin? Kaya natin dinidisiplina ang ating mga anak because we want to still instill with them the fear of God. Gusto nating katakutan nila ang Diyos. Gusto nating maniwala sila sa katotohanan na kapag merong paglabag, may kaparusahan. Na ang anumang mga bagay na gagawin natin may consequences. Kung ganon sa ating relasyon bilang mag-ama o bilang mga magulang sa ating anak physically, ganon din sa ating Diyos. Pangalawa, we want them to develop self-control. No? Kasi nga po, kung ang bata ang masusunod, di po ba ang bata laging ang gusto niya yung kanyang sariling gusto? Pag hindi mo na ibigay, ano ginagawa? Nagtatantrums. Pag hindi mo na ibigay, naglulupagi. Nakakita na ba kayo ng mag-ina o mag-ama sa department store o sa supermarket na may itinuro yung bata tapos hindi na ibigay? Naglupasay. Di po ba? Minsan, hiyang-hiya yung magulang. Hindi malaman ng magulang kung paano sasawayin yung anak. Nagtatantrums, nagtatapon ng kung ano-ano. No? Naku. Marami pong gano'n mga kapatid. Minsan yung magulang titingin na lang na gano'n eh. Sa sobrang kahihiyan, parang gusto maglaho. Kaya didisiplinahin natin yung bata. Ngayon, kailangan niya makatikim ng disiplina para magkaroon siya ng self-control. Na hindi po pwede ang pagmamanipulate, hindi po pwedeng yung kanyang feelings lang ang nasusunod, hindi po pwedeng kung anong gusto niya, iyon na ang mangyayari. The child need to develop self-control. At pangatlo, what are we trying to instill? We are instilling to our children respect for others. Saan nila natututunan niyang respeto? Di ba sa loob ng tahanan? Kaya yung mga guidelines, principles, at yung mga nakasanayan sa loob ng bahay, magmamanifest din yan sa buhay sa labas. Kaya yung paggalang, yung mga kabastusan, saan ba yung natututunan? Sa loob ng bahay. Yung kawalang respeto, sa loob ng bahay. Kaya po dinidisiplina natin yung mga anak natin eh. Yung mga anak ko po ay, ng mga bata pa, hindi po sila biglang papasok sa usapan ng mga matatanda at merong ibabat-in ng hindi nagpapaalam.
Yung bigla na lang papasok at ganito, ganon. No, hindi. Talagang they will try to ask permission. At ngayon po, matatanda na po sila. Kahit na anong sitwasyon, kapag may bisita po kami, magpapaalam po yun, hihingi po ng sorry. So, yun po yun eh. Pero bakit nila ginagawa yun? Kasi bata pa sila, nakaranas po sila ng pitik, nakaranas sila ng palo. Kapag may kausap po ako, may counseling ako, bigla na lang silang papasok, hindi po pwede yun. Yun po ay natutunan ng aking mga anak dahil part yon ng pagdidisiplina sa kanila. So, ito po yung natalakay natin kahapon. Ano pa ho ba? What are some keys to effective discipline? No? Bilang reminder uli, kahapon po, some keys to effective discipline. Una, consistency. Kapag nagdisiplina ka ngayon sa isang bagay, bukas ganun din. Huwag pa bago-bago. Disiplina ngayon, bukas hindi. Disiplina ngayon. Minsan, pag nasa public, walang discipline. Pag mapapahiya ka, walang discipline. No, dapat you need to be consistent on your discipline. That is the effective key. Second, respect. Magdidisiplina ka na may pagrespeto. Dapat respetuhin mo rin yung anak mo. Huwag mong disiplinahin sa harapan ng kapatid, sa harapan ng maraming tao, publicly. So, give them also their due respect. Tapos, balance. May balanse ng pag-ibig at ng yung disiplina ay nakabase sa katotohanan, sa mercy and truth. Hindi palibasa, nilabag mo yan, palo agad. No, kailangan balansehin natin. At letter D, follow through. Ano po? Tandaan natin, lifelong process ang discipline, kaya dapat lagi tayong may follow up sa ating mga pagdidisiplina. Anyway, natalakay ko naman yan kahapon. Kung kayo bago lang sa Tinig ng Pag-asa, ay balikan nyo po ang pag-aaral natin na yan kahapon. Do not threaten unless you are prepared to follow through. Do not make rules that you are not prepared to enforce. And understand that all disobedience must be treated the same. Sabi nga, if discipline is ever harsher, it should be harsher for offense that put their life or their lives in jeopardy. Pag hindi nyo yun ginawa, hindi sila maniniwala sa inyong mga pagdidisiplina. Now, punta na tayo sa panlima. Ito na po yung continuation. What will discipline do for my children? Ano ang nagagawa ng disiplina sa ating mga anak? Una, it will keep them from going astray. Naniniwala po ba kayo doon? Ang disiplina ay hindi magpapahamak sa ating anak. Hindi po dapat nakamamatay ang palo. Ngayon, kung ang palo ay nakamamatay, nagiging dahilan para sila'y mabalda, para mahospital, isa lang ibig sabihin, mali ang disiplina. Ang pamamalo, maging ang paraan ng pagdidisiplina will keep your children from going astray. Ano sabi ng Psalms 119:67? Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Ano pong ibig sabihin yan? Sa New Living Translation, ang sabi, before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. Sa ibang salita, I used to wander off until you disciplined me. But now, I closely follow your word. Maganda, no? Sabi sa New Living Translation, dati ako'y ligaw eh. Dati, I used to wander off. Pero dinisiplina mo ako. Kaya ngayon, ako ay sumusunod na sa iyong mga salita. So this is one of the benefit of discipline. It will keep our children from going astray. Kaya po napapahamak yung iba dahil talaga hindi na disiplina. Kaya most of the time yung mga nasa bilangguan kapag nagre-reflect na sila, ba't sila nandun? Ba't sila nakakulong? Babalikan nila ang katotohanan na nawalan sila ng proper guidance. Hindi sila nasubaybayan ng mga magulang at hindi sila nadisiplina. Pangalawa, it will save them from hell
and from the calamity of the wicked. Ano sabi ng Psalms 94? O 23:14 muna. Sabi diyan, punish them with the rod and save them from death. Sa ibang translation, punish them with the rod and save them from hell. Mga kapatid, hindi ko naman po sinasabi na ang nagliligtas ay mga magulang. Hindi ko po sinasabi na ang nagliligtas ay ang pamalo. Ang nagliligtas at the end of the day ang Diyos. Ang Diyos ang siyang mag-aalis sa atin sa kapahamakan ng impyerno. Pero ang impyerno maraming ibig sabihin. Ang bilangguan ay nagsisilbing impyerno. Ang ospital ay nagsisilbing impyerno. Ang pagkaimbalido, pagkalumpo, pagkasira ng ulos dahil sa droga ay impyerno. Pero alam niyo mga kapatid, ang disiplina nagliligtas sa ating mga anak sa mga impyernong ito at sa kalamidad ng mga masasamang tao. Pag hindi niyo po nadisiplina ang inyong mga anak, dadalihin sila saan? Sa mga maling barkada, sa mga maling grupo, sa mga maling bisyo, sa mga maling hanap buhay. At ito ang kanilang magiging impyerno dito sa lupa. Kaya importante mga kapatid ang pagdidisiplina. Amen? At sabi ng Psalms 94, blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble, till a pit is dug for the wicked. So yan po yung magandang benepisyo ng discipline sa ating mga anak. That is what discipline does for our children. Ano pa? Letter C, it will lead them to right relationship to God. Ang pagdidisiplina ng magulang sa kanilang mga anak nagdadala ng tamang direksyon at pakikipagrelasyon sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? It will lead them to a right relationship to God. Kaya importante na nagagawa natin ito. Ano po? Letter D, it will make them wise. Proverbs 22:15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. Yan ang sabi. Tapos letter E, it will help them to enjoy life more fully. Tutulungan ng disiplina ang ating mga anak na ma-enjoy nila ang buhay. Nakakalungkot, minsan, kabataan pa lang, nawawasak na ang buhay eh. Sinisira na ng droga, sinisira ng maling barkada, nakukulong sa murang edad. Can you imagine? Bakit? Kasi hindi sila nadisiplina. Sabi ng Hebrews chapter 12, nirerespeto natin yung ating mga ama dito sa lupa dahil dinidisiplina tayo. So, ganun din, dapat maging masaya tayo sa disiplina ng ating Ama sa Langit. Di po ba? So, importante po kasi talaga ang disiplina. Letter F, it will produce righteousness and holiness in them. Hebrews 12, 9-12, ganun din po. Magdudulot ito, magbubunga ito ng pagiging matuwid at kabanalan sa kanilang buhay. Alam niyo mga kapatid, wala namang disiplina na masarap na habang ginagawa ito, tuwan-tuwa ka. Hindi. Nasasaktan tayo. At naranasan natin yan. Ako po sa tatay ko. Mas marami sa tatay ko kaysa sa nanay ko Kasi ganun yata talaga ang nanay. Ipong nanay, ayaw nila nasasaktan yung kanilang anak Kahit na nga po, alam din naman nila na kaya nasasaktan, bunga ng disiplina at para mailayo sila sa kapahamakan. Pero yung nanay, typical na sasangga yan Tagapagsangga, tagapagtanggol. At minsan, dumarating doon sa punto na nagiging konsentidor. Nakakalimutan nila na yung disiplina ay magpo-produce ng kabanalan sa kanilang mga anak. Dati po, hero ko ang nanay ko Dati po, tuwan-tuwa ako sa nanay ko dahil alam ko pag papagalitan, ipagtatanggol ako ng nanay ko laban sa tatay ko. Pero kapag tumanda ka at nagkaedad ka na, nun mo marirealize. Yung ginawa ng nanay kong pagsangga sa mga bagay na ginagawa ko, kung
ano tawag doon, kung yun ay pinahintulutan lagi ng tatay ko, napariwara din ang buhay ko. Ngayon, nare-realize ko, tama yung mga ginawa ng tatay ko na nung mga panahon ay hindi ko naiintindihan at nasasaktan ako. Pero, it makes me a man who I am right now. It makes me a person who I am right now. At yun po ay bunga ng disiplina. Letter G, it will make them confident and secure. They will know their boundaries. They will know and can find freedom on that boundaries. Kaya bata pa lang ho, dapat alam ng bata kung ano ang hangganan, ano ang kanyang pwedeng gawin, ano ang pwede niyang ipangatwiran, ano ang pwede niyang sabihin, ano ang pwede niya lang maging boundaries. Dahil doon, makakapamuhay siya ng masaya at confident within the boundaries. Na alam niya, pag lumampas na siya sa boundary na yon, hindi na siya secured. Pag lumampas na siya doon sa ipinag-uutos at dapat gawin, may kapahamakan na nadulot yun. Hindi na siya ligtas. Pero hanggat sumusunod siya doon sa boundaries, sumusunod siya doon sa palatuntunan na itinakda, at sumusunod siya sa mga batas ng magulang at ng Diyos, secured siya. Alam niyo po mga kapatid, darating yung panahon na ang ating mga anak magiging malaya na sa mga pupuntahan, didesisyonan. Yung amin pong pangalawang anak na si Ruben, every now and then, lagi po nasa out of country yun . Lagi, ang trabaho niya po ay dinadala siya sa kung saan-saan. Nung nakalipas, nagpunta ng Lisbon, sa Portugal, sa New York, sa Amerika. Ang dami na po napuntahan ito sa Amerika. Sa Europe, nakapunta na rin po. Sa Brussels, nakarating na ng Thailand, Philippines, kung saan, Singapore. No? Alam niyo po yung kanyang, ano tawag doon? Yung kanyang kwarto, yung nanay niya, bawat bansa, nanghihingi nung souvenir. Sabi ko, kung maiikot ng anak mo ang mundo, dami mong magiging souvenir. Sabi ko sa nanay niya. Pero ngayon, confident siya. Kahit saan siya makarating, saan panig man ng mundo, pero nakaandun pa rin siya. Nandun pa rin yung kumpiyansa niya at security niya sa mga paalala at bakod ng disiplina ng kanyang mga magulang. Kaya kahit matatanda na, yung follow through, ganun pa rin. Every now and then, natawag yung nanay, kumusta ka na dyan? O, baka merong mga mag-aalok ng ganito, kung ano-ano, alam niya. Kaya lagi sinasabi ni Reb, Nay, hindi na naman ako bata. I know what is my limitation. I know my boundaries. So, pero sa kabila nun, hindi pa rin natigil yung nanay at kami sa pagpapaalala. Letter H, it will make their lives fruitful. Sabi nga ng John 15:2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Can you imagine? Tayo naman ay nakakonekta sa puno, pero tayo habang nakakonekta, kailangang iprune para magbunga pa ng mas marami. Yun ang paglalarawan ng Diyos sa atin. Kailangan tayong iprune. Ano ba yung pruning? Tinatanggal yung mga sap, yung mga branches na hindi nagbubunga para wag agawin ng nutrients ng mga nagbubunga. Ultimately, we want our children to fulfill their God-given and God-ordained destiny. They will not be able to do this without our help. Children cannot reach their God-given and ordained destiny kung hindi natin didisiplinahin. Amen? So, yan po mga kapatid ang nagagawa ng disiplina sa ating mga anak. Now, number 6. Sixth question, why is the disciplining of children necessary? Bakit ang pagdidisiplina ng mga anak ay importante? Una, yung ating mga anak ay katulad din nating ipinanganak na taglay ang kasalanan. Nandun yung natural tendency to exercise self-will. Because of the sin na namana ng bawat isa sa atin,
na isinilang tayong taglay ang kasalanan, may tendency tayo na ang laging masunod ay ang ating mga sarili. Tama? Kaya yung mga bata, obserbahan ninyo. Mag-observe po kayo ng mga batang naglalaro sa isang silid. Makikita nyo po yung kanilang mga reaction towards the exercise of self-will. Ano po? Minsan po mga kapatid, cute na makita ang ating mga anak na gumagawa ng hindi mo itinuro. Cute itong makita, pero mga kapatid, hindi cute pag namihasa. Ano pong ibig kong sabihin? Minsan tuwan-tuwa yung mga magulang kapag nagmumura yung kanilang mga anak eh. Imagine niyo sa Facebook, sa YouTube, nakakakita tayo. 2 years old, nun pa lang natututong magsalita. Tapos marinig mo, nagmumura. Napaka-cute naman ng batang ito. Batang-bata pa, nagmumura na. Sige, sabihin nyo ng cute. Pero pag namihasa yan, magiging lifestyle. At kalaunan, ikaw na rin ang mumurahin yan. Kaya bata pa lang, formative years pa lang. Ano sabi ng Ephesians 2 verse 1 to 3? Pinanganak tayong patay eh. By nature, we are children of wrath. At may tendency na tayo ay mamuhay sa ganitong uri ng buhay. Nature nga natin yan eh. Kaya bata pa lang, hinuhubog natin sila. Sabi po ng Psalms 51 verse 5, I was born a sinner. Yes, from the moment of my mother conceived me. Sabi ni David sa Salmo 51:5, pinanganak akong makasalanan, nasa sinapupunan pa lang ng aking magulang. May tendency talaga ang ating mga anak, no po, na kumiling sa masama because of that nature. Amen? Letter B, children do not know that which is right. Alam naman natin yan. Ang mga bata, wala nga muwang di ba? Kailangan muna natin silang turuan. Minsan nga, nagsusubo ng kung ano-ano. Alam niyo, nakapanood ako sa Jessica Soho nung isang beses ng isang bata, dalagita, na napakaraming karayom sa loob ng tiyan. Nako, di ipinatawas. Ipinatawas sa mga espiritista. At sabi, nakukulam. Dahil nung in-x-ray, nakita nung sonologist, ang daming karayom. Mahigit daw pong 50 karayom sa loob ng tiyan. Alam niyo po kung bakit nagkaroon ng karayom? Isinusubo ng bata yung karayom. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Meron din po ako napanood sa telebisyon na nakalbo yung bata kasi binubunot niya yung kanyang buhok. Pagkatapos, isinusubo niya yung buhok. Alam niyo po ang nangyari, nabarahan yung kanyang bituka ng kanyang buhok. Lumobo yung buhok niya sa kanyang bituka sa kakakain ng buhok. Ba't niya ginagawa yun? Hindi ko po alam. Alam niyo, ang siyensya, ang medicine, may tawag sa ganung klase ng mga behavior. Na nagagamot yon, nadidil yon, natitreat yon. Alam niyo po yung mga nakakasanayan, yung mga mannerism. Ayoko na sanang ikwento sa inyo kasi nahihiya na po sila Si Yenin ko, nung nasa Pilipinas, ang mannerism niya yung ganyan ang ganyan. Ganyan. Kaya alam niyo po, nagpeklat na yung ilalim ng ilong, kagaganon. No. Nalaman namin because of allergic rhinitis. Kaya siya niya mahina rin ng tenga kasi lagi siyang may sipon. Ganon din po ako. Kaya pasensya na kayo kung medyo malakas din ako magsalita kasi mahina rin ng tenga ko, mga kapatid. No. Dahil nga po pareho kami mag-ama, meron kaming allergic rhinitis nung nasa Philippines kami. Hindi na po ako nawalan ng ubo, ng sipon. Salamat sa Diyos nung dumating kami dito sa Canada, gumaling kami parehas ng allergic rhinitis. Nawala na po yung peklat niya rito, hindi na po siya gumaganyan. So siya niya nakadevelop ng gano'n. Yung bunso ko, yung tenga naman, ginaganyan. Yung mga
kaibigan namin, alam nila, yung tenga ni Ro, ang lambot-lambot niyan dito, tas mahaba. Kagaganon ang kagaganon. Alam niyo po, ang daling makadevelop ng bata ng anumang bisyo, ng anumang mannerism. At sino magtatama nito? Well, hindi naman nakamamatay yung mga ganon, yung ganon. Wala hong masyadong problema doon. Pero alam niyo po ba, naka-incline sila sa mga bagay na pwedeng ikapahamak ng pisikal at ng kanilang kaluluwa. Ano sabi ng Jeremiah 10:23-24? O Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man who walks to direct his own steps. O Lord, correct me, but with justice, not in your anger, lest you bring me to nothing. Sabi ni Jeremias, alam ko, Panginoon, na ang buhay naman ng tao ay hindi sa kanyang pagpapasya. Kaya tulungan mo ako, i-direct mo ang aking mga landas. Kaya importante na ang mga magulang alam ito. May tendency ang ating anak na mapahamak dahil hindi nila alam ang tamang landasin. Kaya tuturuan mo talaga yan eh. Hindi lang physically, yung paano humakbang. Literally, kung paano sila mamumuhay. Eh di ba, pag bata pa yan, pagsusuot ng damit, diapers, unang sapatos, unang medyas, lahat ng yun. Sino ba gagawa nun? Unang lengguwaheng matututunan, unang pakikipagsalamuha, interaction sa kapwa, sa kaibigan, sa paaralan, lahat yan guided dapat ng magulang because children do not know that which is right. Amen? Then letter C, children left to themselves will not fulfill God's purpose in their lives, but they will bring their parents shame. Ang mga bata na hindi nagabayan, hindi na subaybayan, hindi na disiplina, kalaunan, kahihiyan ng mga magulang. Amen? Yan po ang realidad. Sabi ng Kawikaan 29:15, a rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. Ewan ko naman bakit hindi yung tatay ang dapat lumabas na kahiya-hiya rito. Hindi daw kahihiya ng ama kahihiya ng ina ang nakalagay dito. Bakit? Kasi nga, ang inaasahan, ang mas mahabang oras na kasama ng mga anak ay ang mga ina. Kapag daw ang sanggol o ang batay hindi na disiplina, kahihiyan ng ina. Yan po ang sabi ng Bible. Letter D, children who have learned through discipline to respond to authorities in their lives will also respond to the voice of the Lord. Yung mga batang natutunan ang disiplina ay nakaka-respond, nakakatugon sa otoridad ng kanilang mga buhay at sa authority ng Diyos, sa boses ng Diyos properly. Tama? Ano sabi ng Proverbs 23:14? Punish them with the rod and save them from death. Kaya makikita naman natin yan yung masunurin sa mga magulang, masunurin din sa ibang otoridad. At totoo, masunurin din sa Diyos. Amen? So, iyan po ang dahilan why discipline is necessary. Amen? Now, punta na po tayo sa pampitong katanungan. Number 7 question, why is the godly prescription for discipline in the home? Or what is the godly prescription? No? Ano tawag doon? Ano ang pinakamagandang reseta sa isang makadiyos na disiplina sa loob ng bahay? So these are all practical. A, make sure
that you understand the importance of discipline. Without the knowledge and proper understanding of discipline and the importance of discipline, we have no guarantee kung anong magiging buhay ng ating mga anak. Kaya dapat siguraduhin natin, make sure that you understand the importance of discipline. Kaya kayo po na nakikinig sa akin, kung kayo po bata pa lang at bago pa lang nagmamagulang o nagkaroon ng mga anak, alalahanin ninyo at unawain ninyo kung gaano kaimportansya ang disiplina. Ngayon, maaaring may mga magulang na nakikinig sa akin ngayon na medyo nasa kaidaran na at medyo may edad na, maaaring ngayon ay inaani naman ninyo ang bunga ng tamang disiplina or vice versa. Inaani nyo naman ngayon sa inyong mga anak ang bunga ng hindi ninyo pagdidisiplina. Ganun lang yun eh. Kaya importante alam ninyo ang kahalagahan ng pagdidisiplina. Letter B, make sure that your discipline is motivated by love and genuine concern for the child. Kaya mga magulang, kung mahal nyo anak nyo, disiplinahin nyo. Huwag ninyong palampasin ang gawang masama. Huwag ninyong palampasin ang gawang hindi matuwid. Tapos ipapanalangin ninyo, sasabihin nyo, hindi bale, titinudin yan. Pag tumanda yan, titinurin yan. Mga kapatid, yun po ay prayer for futility. Importante ng paggabay. Kanino nilang maririnig na yan ay hindi tama? Kanino nilang mauunawaan na hindi yan matuwid? Dapat po kayo ang unang tagapaglapat ng mga bagay na ito. Make sure that your discipline is motivated by your love and concern for your children. Kasi ang hindi ninyo pagdisiplina, palatandaan na hindi kayo concerned, hindi nyo mahal ang inyong mga anak. Dahil itinutulak nyo sila sa kapahamakan. Kaya, your constant concern should be the best interest of your children. Your constant concerns should be, am I doing what is best for my child? Letter C, make sure that you have laid the proper groundwork for discipline. Huwag ninyong didisiplinahin ang inyong anak nang hindi niya alam na meron siyang nilabag. Mahirap mamalo kung hindi naman niya alam, ba't niyo siya pinapalo? Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya, before correcting a child, you should ask yourself the following question. 1. Have I ever told him not to do it or what to do in this situation? Bago ka magdisiplina, nasabi mo ba sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang hindi niya dapat gawin? Hindi yung mamamalo ka lang nang hindi niya alam na mali, na hindi niya alam na dapat niyang wag gawin yon. Kaya okay lang yung habang pinapalo mo, sinasabi ko sa iyo, wag mo yang gawin. Para alam niya, oo nga no, sinabihan nga pala ako na wag ko yung gawin. Kesa naman pinapalo, clueless yung bata, ba't niyo ako pinapalo? Ba't niyo ako sinasaktan? Hindi niyo naman sinabi na wag kong gawin yan. Kaya before correcting a child, ask yourself, have I ever told him not to do it or what to do in this situation? We must teach our children what to expect. We cannot assume that they should know better unless we have been specific with them in this area. Do not wait for wrong behavior to manifest before teaching the right behavior. Ituro mo na ngayon ang proper behavior para kung hindi niya ginawa, saka mo sasabihin, saka mo ilapat ang disiplina. At least naintindihan niya, seryoso pala. Seryoso pala ang aking tatay, seryoso pala ang aking nanay tungkol sa bagay na ito. Amen? Then another question, if you have told him, was your instruction clear?
Minsan sinabi mo naman. Minsan binanggit mo naman kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon. Ang tanong, malinaw ba ang instruction? Klaro ba sa kanya kung ano dapat talaga ang gawin? It must be a clear thing to them. It must be clear to them, not just to you. Maybe it is clear to you but not to them. So it is good to have them repeat your instruction back to you so that you can ascertain whether or not they really understand your instruction. Kaya, alam mo, simple-simple lang. Mag-uutos ka sa tindahan. Anak, bili mo nga ako ng bawang, sibuyas, luya. Kinuha, tumakbo. Di ba madalas kung kailang nandun na sa tindahan, saka nga, ano nga ba yung bibilin? Balik na naman sa bahay. Nanay, ano nga po bang bibilin? So kaya importante, bago mo patakbuhin, bawang, sibuyas, luya. O anak, ano yung pinabibili ko? Bawang, sibuyas, luya. Okay, go. Klaro. Pagkatapos pag-uwi, at ang binili, bubble gum, chiclet, corn beef, at iba, candy. May palo yun. Bakit? Malinaw naman eh. Kinlaro mo eh. Nakuha nyo? Pero binigyan mo ng pera, anak, punta ka sa tindahan, bumili ka ng ganito, hindi clear. Ano, bibili ng bata? Candy. Nakuha nyo po ang binabanggit ko, mga kapatid. Pangatlo, is your request reasonable? Are they able to handle what you have asked? Mga kapatid, wag naman nating ituring minsan yung ating mga anak na kasing antas na ng level ng ating isipan. May mga bagay na yung mga bata, hindi nila abot pa. Hindi nila kayang i-manage sa kanilang mga isipan yung mga bagay na inais nyong ipagawa. Kaya maging reasonable. Kaya na ba talaga nilang i-handle yung mga bagay na hinihingi mo sa kanya? Tandaan ninyo, if the request is unreasonable or over their head in terms of their ability to do what is being asked of them, they may not be rebellious when they do not do what is asked. You must try to determine if your child's behavior is the result of him being childish or rebellion. Minsan kasi ang ating pananaw, kapag hindi tayo sununod, nagre-rebelde. Tama? Minsan ang ating paniniwalang magulang, kapag hindi ginawa yung gusto natin, nagre-rebelde yung ating anak. Hindi. Baka naman minsan, hindi lang talaga naiintindihan. Hindi pa kaya ng kanyang isipan. Kaya napakahalaga, maging reasonable ka. Ikaw ba kaya mo? Kung ikaw nasa kalagayan ng bata, kaya mo bang sundin? Kung ikaw nasa kalagayan ng anak mo, kaya mo bang tiisin? Kaya unawain natin, ang ating mga anak ay hindi robot na susunod lang at pipindutin kung anong gusto nating ipagawa. They have a mind of their own. Tao yan. Hayaan nyo rin silang makapag-isip, pero unawain natin na ang ating mga instruction para sa disiplina dapat ay reasonable. Amen? Pang-apat, is his behavior reflecting back to me that I have been inconsistent or unfair? Children must know their boundaries. Walang question doon. If you have let particular offense go for the last number of times, you cannot all of a sudden start enforcing discipline for that offense. Anong ibig kong sabihin? Kapag sinabi mong huwag magsisinungaling, batas yun. Pero minsan, may mga nakikita kang mga kasinungalingang nangyayari, pinapalampas mo. Pinalampas mo dahil busy ka. Pinalampas mo dahil may kausap kang tao. Pinalampas mo dahil nanonood ka ng TV, ayaw mong maistorbo. Every time na palalampasin nyo, yung mga bagay na nagagawa nila, sa isipan ng mga bata, normal lang naman pala. Hindi naman bawat pagkakataon
dinidisiplina ako. So ngayon, hindi ka na busy tapos narinig mo nagsinungaling. Mga kapatid, wag mong i-enforce yung disiplina mo kasi inconsistent ka na. So ang gawin mo, pag-usapan niyo uli. Most of the disobedience of a child ay result of our being inconsistent. Kaya mga kapatid, huwag kayong magbibigay ng utos kung ikaw mismo hindi mo kayang ipatupad. Huwag kang magsasabi ng isang bagay na huwag gawin kung ikaw naman ang gumagawa. Before you can begin to reinforce this area, kailangan humingi ka muna ng tawad sa anak mo for the lack of inconsistency, and then warn them that things are changing. Nakuha niyo po? Now, susunod, letter D, make sure that you follow certain basic guidelines. Ano yung mga basic guidelines sa pagdidisiplina? 1. Be in agreement with your spouse before you discipline. Ito, malaki problema. Hindi papayagan ng tatay, pero papayagan ng nanay. Didisiplinahin ng tatay, sasanggahin ng nanay. So, anong nangyayari? Yung bata tuloy, meron naman pala akong kakampi. Pwede ko naman palang gawin as long as hindi alam ni tatay kahit malaman ni nanay. Kasi payag naman si nanay. If you do not agree, the children will learn how to play one parent against the other, and soon it will damage the relationship of the father and the mother. Maliliit na manipulator ang mga bata. Tandaan ninyo, matatalino ang mga ito. They can manipulate you. Kaya make sure that you follow certain basic guidelines. Be in agreement with each other sa paglalapat ng discipline. Pangalawa, teach them that no means no. Ibig sabihin, yung hindi. Minsan kasi yung hindi pwedeng mabali. Sabi po ni Ate Telly Hernandez, naalala ko po yung bunso po namin. Nang bata pa, pinalo ng tatay niya kasi naglalaro ng game sa computer shop. Habang pinapalo ng tatay ang bunso namin, naiyak. Ang tatay hindi na umulit ang bunso namin. Nakita niyo po mga kapatid, nakakapagturo pa tayo doon sa mga susunod na anak doon sa mga kapatid. Kapag nakita rin nila sa example na ginagawa natin sa ating mga anak na panganay, sila mismo, iniiwasan na nila yung mga nakita nilang kamalian ang kanilang mga mas matatandang mga kapatid. Kaya dapat turuan natin, yung no ay no. Yung yes ay yes. This means that you discipline them for all disobedience the first time. At the most, you should warn them once, and that is only when you are uncertain as to whether or not they have understood or heard your command. Amen? So, if you don't stop, kumbaga, if you don't do that, at inconsistent ka, gagawa rin sila ng paraan para maging inconsistent. Hindi. Baka hindi naman tayo paluin. Minsan magkakasapakat na yung magkakapatid sa paggawa ng kalokohan. Tapos, wag din po kayong magbibigay ng panakot na hindi nyo naman gagawin. Like for instance, pag ginawa mo yan, babaliin ko leeg mo. Tanong, kaya mo baliin ang leeg? Hindi kita papakainin. Kaya mo ba yun? Sasampalin kita. Kaya mo ba yun? Yung mga pagpaparusa na ikaw mismo,
Hindi mo naman kayang ilapat. Those are inconsistencies. Ano pa? Pangatlo, never raise your voice in instruction or command. Remember, you are teaching them that no means no. Command do not have to get a certain decibel in order to receive the power. Tandaan po ninyo, hindi sa palakasan ng boses yan. Hindi palibasang malakas ang boses, susundin. Nakuha niyo po? You are training them to respond to the still small voice. If you are loud, you will create loud children as opposed to calm children. Tama? Pang-apat, establish the child's personal responsibility. Have them tell you what they did wrong. Kaya hindi po dapat natin tinatanong, no, do not ask, did you do that? Did you do that? Pag yun ang tanong natin, binibigyan natin sila ng option na ano? Na magsinungaling. An opportunity na magsinungaling. Wag din daw nating itanong, why did you do that? Because you are giving them an opportunity to make up an excuse. Ano dapat ang tanong? Ang tanong dapat, what did you do that was wrong? Naalala nyo ang tanong ng Diyos kay Adan? Adan, kinain mo ba ang bunga? By asking what did you do that was wrong, you are giving an opportunity to confess. And at the same time, you are reinforcing the original instruction. Tama? Kaya you need to establish the child's personal responsibility. Hayaan mong sabihin niya sa'yo kung ano ang ginawa niya. At doon sa ginawa niya, doon tayo maglapat ng disiplina para naiintindihan niya. Kung inamin na tay, nagawa ko yon, nakapagsinungaling ako. O anak, ano ba ang usapan natin kapag nagsisinungaling? Ano ba ang dapat gawin kapag nagsisinungaling? At least, alam nila na kung meron kang susunod na hakbang at susunod na gagawin, at kung magdidisiplina ka, malinaw sa kanya ang dahilan. Panlima, explain again to the child the reason for discipline. Here, you can reinforce the important rules and the reason behind the rules. Number 6, before you correct them, sit in silence for a few seconds for their personal reflection. Tama? Pangwalo, number 8, correct with rod and a neutral or a neutral object. Ano yan? Remember, spanking or ang pamamalo is meant to be a negative experience. Lagi yun eh. Kaya ano pa man ang gamitin mo, kay kamay, kung patpat, laging may negative experience na dulot yan. Ngayon, kung kamay ang gagamitin mo, every time na makikita nila yung kamay mo, ang maaalala nila, ang kamay na yan ay pampalo at panggulpi. Hindi nila makikita na ang kamay na yan ay pwedeng gamitin sa paghimas at sa pagpapakita ng damay at pagmamahal. Amen? Kaya, sa halip na kamay ang gamitin, gumamit ka na lang isang object na pwede mong gamitin. Patpat or any bagay na pampalo. Correct with the rod. Yan naman ang biblical. Proverbs 13:24, Proverbs 22:15, Proverbs 29:15, Proverbs 23. Napakadami pong talata na okay lang yung mamalo. Ngayon, depende yan kung nasa lugar ka. Pag dito sa Canada ka namalo, patay. Kulong. Ano po?
Number 8, correct firmly and do not let his or her crying stop you. Again, ang mga bata, napaka-manipulative niyan. Ang galing nilang magdrama. Kaya huwag niyong hayaan na yung pag-iyak ay magpatigil sa iyo sa paglalapat ng disiplina. Number 9, do not overcorrect no more than is necessary. Kung ano yung bagay na kailangan itama, yun lang. Huwag na idagdag yung mga nakalipas pa dahil dadagdag yung parusa, di po ba? Do not overcorrect. Kung ano lang yung dapat itama ngayon, yun lang. 10, show love afterwards without nullifying discipline. Pagkatapos na nadisiplina, pakitaan ng pagmamahal. Naalala ko dahil, pag napaalo na ako ng tatay ko, mamaya-maya, ito na nanay ko. Kumain ka daw, sabi ng tatay mo. Bumaba ka na raw, bumili ng merienda. Minsan nakakainis pagkatapos kang paluin. Pero that is how they show love afterward. Hindi po dapat na, sige, okay na, napalo ka na gawin mo, yung okay na, yung kamalian mo, tinatanggap na. Pwede mo nang gawin uli. No, we must not do nullifying the discipline. Dapat maintindihan na kaya dinisiplina kasi mali. Pang-11, do not degrade the child, encourage him or her in right behavior patterns. Importante yan. No po? So, this is one of the most important part of discipline. You want them to go away from this experience still believing that they are loved, that they are valuable, and that they can make something out of themselves. Number 12, pray with your child and help him or her to pray for forgiveness. Importante yon. 13, be consistent. Ang sikreto lagi, consistency. If your children are not the priorities in your life, you will not want to take the time needed to do this the right way. Tandaan ninyo, if you have not been following this process in relationship to the discipline of your children, you have to ease into it. Especially if you have older children. You need to tell them what is going to happen and why. You may need to give them practice week with warnings instead of the real things so they can get used to the new order of things. Kung nagbibigay ka nga ng panahon sa pag-train ng aso, lalong importante ang disiplina sa ating mga anak. Pang-8 at panghuli. When should discipline start? Kailan dapat magsimula ang disiplina? Mga kapatid, child discipline should start very early. It should start as soon as there is an obvious manifestation of their will against your will. Ang disiplina ay magsisimula kapag sinabi mong, ibaba muna yung iPad, kumain muna. And then, ayaw sumunod dahil iPad pa rin ang ginagawa. Then discipline must take place. Nakakalungkot, maraming mga magulang ang hindi na kaya ang kanilang mga anak. Huli na. Dahil bata pa lang, hindi na ilapat ang tamang disiplina. Kaya Proverbs 19:18, discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. Amen? Discipline your children while there is hope. If you don't, you will ruin their lives. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.